You are listening to GV 99.9. GV 99.9. GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. Your good vibes. Good vibes. Your good vibes. It is now 7:50 in the morning. That time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. I have sipon, I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag-BioFlu dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibe. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Ngayon ay araw ng Lunes, March 30, 2026. At kayo ay nakatutok ngayon sa GV Balita Express. Kasama nyo ngayon ang inyong lingkod, Kiko Barraco. Ako maglilingkod sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang GV Balita Express. oras natin, 50 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Hatid sa atin yan ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. At para sa detalye ng mga balita, isang OFW arestado sa Thailand. Pagdinig sa korte, inaasahang matatapos sa katapusan ng Mayo kaugnay sa impeachment. 3 milyong pasahero inaasahan ng pagdagsa ngayong Semana Santa. At CSG ng CVSU Naik umapela para sa academic adjustment ng mga estudyante. At para sa detalye ng balita, isang OFW arestado sa Thailand. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. arestado ang isang OFW sa Thailand at ngayon ay nasa kustodiya ng mga otoridad ng Thailand. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers ngayong linggo or noong linggo kahapon, March 29, batay sa ulat ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdag na sinabi sa Philippine government na nabutan ng Filipina dahil sa pagbisita nito. Nagtalaga ng abogado para sa legal na depensa at nakatakdang magsagawa ng harapang pagbisita sa susunod na linggo. Dagdag pa niya, hindi muna ito magbibigay ng detalye basta meron lang na sirkumstansya tungkol sa kanya at sa sanggol o sa anak nito. Gayunpaman, saad ng Department of Migrant Workers or ni Secretary Hans Leo Kakdak na ibinunyag ang eksaktong dahilan na kanyang pagkakaaresto, ngunit sinabing ang kaso ay may kinalaman sa sirkumstansya. Makatitiyak na may abogadong tutulong sa kanya upang ibigay ang pinakamahusay na magtatanggol na abogado. Para sa GV Balita Express, ako si Kiko Barraco. Ito po ang GV 99.9, your good vibes. Para sa iba pang balita, pagdinig sa korte, inaasahang matatapos sa katapusan ng Mayo kaugnay sa impeachment. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. inaasahang matatapos sa katapusan ng Mayo ang pagdinig ng House of Committee tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Saad ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora ay nagsasagawa ng pagsisiyasat
Layunin ng investigasyon upang na matukoy kung sapat ba ang dahilan upang isama ang kaso sa plenaryo para sa botohan. Ayon pa kay San Juan Representative Isabel Maria Zamora, ang patunay ay sapat at higit na ito ay kumpara sa unang kaso. Gayunpaman, hindi na pumunta si Vice Presidente Sara Duterte sa pagdinig at tinawag itong ekspedisyon ng pangingisda. Ngunit binigyan diin na maaari pa rin siyang makilahok sa proseso at makatatanggap ng nararapat na proseso ayon sa konstitusyon. Samantala, may isang grupo ng mga abogado na may pagdududa tungkol sa proseso ng Korte Suprema, habang itinanggi naman ni Vice Presidente Sara Duterte na siya ay kumonsulta kasabay ng pagtanggi sa mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds at pag-aakusa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito ay may kaugnayan sa sinasabing plano niyang tumakbo sa 2028. Para sa GV Balita Express, ako si Kiko Barako, your good vibes. At 30 milyong pasahero inaasahan ng pagdagsa ngayong Semana Santa. Para naman sa detalye ng balita, GV Balita Express. inaasahan ng Philippine Coast Guard na aabot sa 3 milyong pasahero ang babiyahe ngayong Holy Week 2026 at naitala ang pinakamataas na paggalaw ng mahigit 300,000 katao sa darating na Martes o Miyerkules. Ayon sa ahensya, nag-assign o nagtalaga sila ng 17,000 katao para magbantay, kasama na ang nagsasagawa ng security patrol na 24/7 upang masiguro at mapabilis ang pagtugon sa mga operasyon para sa kaligtasan ng mga pasahero. Kasabay nito, ang mas mahigpit na pagsusuri ng mga barko ipatutupad kasunod ng nakamamatay na MV3 Shakersin, kung saan binibigyang diin ng mga otoridad ang pag-iwas sa labi sa karga upang maiwasan ng katulad na insidente. Para sa GV Balita Express, ako si Kiko Barako, your good vibes. At mga ka-vibes, kaugnay dito sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa, maya-maya lang hapon, makakausap natin ng kinatawan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mamaya pong hapon para magbigay sa atin ng update sa mga kaganapan sa PITX o sa terminal ng PITX. Kaya manatiling nakatutok dito sa GV 99.9. Samantala, sa iba pang balita, CSG ng CVSU NAIC umapela para sa academic adjustment ng mga estudyante. Para sa detalye ng balita, Balita Express. nanawagan ng Central Student Government ng Cavite State University NAIC na ipatupad ang asynchronous na klase mula ngayong araw Marso 30 hanggang April 1. Layunin nitong mabigyan ng konsiderasyon ng mga estudyanteng apektado ng kasalukuyang sitwasyon sa transportasyon. Ayon sa CSG, marami sa mga mag-aaral ang nahihirapang makapasok dahil sa kakulangan ng masasakyan at hindi maasahang schedule ng biyahe. Dagdag pa nito ang patuloy na pagtaas ng pamasahe na nagpapabigat ng kanilang gastusin. Binanggit din ng grupo na lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa krisis sa enerhiya at nalalapit na Holy Week. Dahil dito, iginiit nila na makatutulong ang asynchronous setup upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Para sa GV Balita Express, ako si Kiko Barako, your good vibes. Dumako naman tayo sa iba pang balita. 2 lalaki patay sa banggaan ng motorsiklo at pick-up sa Batangas City. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nasawi ang 2 lalaki matapos ang banggaan ng motorsiklo at isang pick-up kagabi sa Bypass Road, Barangay Dumantay, Batangas City. Dead on arrival ang mga biktima sa Batangas Medical Center at Jesus of Nazareth Hospital. Kinalala ang mga nasawi na sila alias J, 36, isang helper, at alias Billy, 33 delivery rider na kapwa residente ng lugar. Mag-aangkas ang dalawa nang mangyari ang aksidente bandang alas 8:30 ng gabi. Sa paunang investigasyon, patungo sana sa Barangay Paharang West, ang motorsiklo mula sa Barangay Gulod itaas nang mabangga ang kaliwang bahagi ng Toyota Hilux pickup na minamaneho
ni alias Jerry, 35, at isang company driver mula sa 13 Martires City, Cavite. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco, your good vibes. At para sa iba pang balita, pansamantalang pagsasara ng Mount Makulot ipinatupad ng Cuenca LGU. Para sa iba pang detalye ng balita, GV Balita Express. pansamantalang isinara ng pamahalaang bayan ng Cuenca ang Mount Makulot, isa sa mga kilalang hiking spot sa Calabarzon, bilang bahagi ng pinaigting na hakbang sa tourism at environmental management. Mananatiling hindi pinapayagan ng hiking activities hanggang sa may bagong abiso. Ayon sa abisong pirmado ni Mayor Alexander Magpantay at Tourism Officer Brent Endaya, layunin nitong maisulong ang mga responsable at mapanatiling turismo sa lugar. Kasalukuyan ding sinusuri ang carrying capacity ng bundok upang matiyak ang kaligtasan ng mga bisita at maprotektahan ng kalikasan. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ang environmental fees, muling akreditasyon ng mga tour guide, rehabilitasyon ng mga trail at dagdag na tauhan. Pinapaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng publiko na unawain ang pansamantalang pagsasara habang isinasagawa ang mga gawain sa Mount Makulot na natanyag sa tanawin ng Taal Lake at the Rockies. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At sa iba pang balita, DSWD namahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle drivers sa Lipas City. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nakatanggap ng fuel subsidy ang mahigit 1,000 tricycle drivers sa Lipas City mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang pagtaas ay kaugnay ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Bawat benepisyaryo ay binigyan ng tigli 5,000 piso na tulong pinansyal na layuning maibsan ang epekto ng oil price hike sa sektor ng transportasyon. Malaking ginhawa ito para sa mga tsuper na araw-araw umaasa sa biyahe para sa kita. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ang kauna-unahang payout ng fuel subsidy na isinagawa sa labas ng Metro Manila. Samantala, isiniguro naman niya na pagpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang lugar sa bansa para suportahan ang mga tsuper. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ulat panahon, posibleng pag-ulan at thunderstorm sa buong bansa dahil sa easterlies. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. mga kabibes, posible daw ulanin ang buong bansa bunsod ng patuloy na epekto ng easterly sa bansa, partikular sa Luzon at Visayas. Sa Metro Manila, buong Luzon at Visayas, inaasahan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na panakanakang pag-ulan o thunderstorm. Sa Mindanao naman, magkakaroon din ng kahalintulad na lagay ng panahon yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang nasabing posibilidad na pag-ulan ay dahil sa easterly sa patuloy pa rin nakakaapekto sa bansa. Sa kasalukuyan, wala na mga nakikitang posibilidad ng pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes balita, Phone 3 sa Quezon City naghatid ng tulong para sa mga alagang hayop ng mga driver. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. dumarami ang mga community pantry sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas bilang tugon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis laban sa mga driver at rider. Pero hindi lamang sila ang natutulungan, pati na rin ng kanilang mga alagang aso at pusa ay nabibigyan ng suporta. Hinikayat naman ni Ana Patricio noon na kilala ring bilang patreng ang publiko na tumulong ayon sa kanilang kakayahan
No, ayon sa kanya, hindi kinakailangang hintayin ang mas matinding krisis bago kumilos at magbahagi sa kapwa. Matatanda ang unang pinasimulan ni Patreng ang community pantry sa Maginhawa noong 2021 sa kasagsagan ng lockdown dahil sa COVID-19 na naging inspirasyon ng marami pang katulad niya na inisyatiba sa buong bansa. Dahil dito, siya ay ginawaran ng pagkilala para sa kanyang mga programa. Samantala, patuloy pa rin ang tensyon sa US, Israel at Iran conflict na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. Dahil dito, nagsagawa ng transport strike at transport holiday ang iba't ibang grupo ng mga driver at operator ng pampublikong sasakyan bilang protesta sa patuloy na pagmamahal ng produktong petrolyo. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9. Your good vibes. At yan ang mga mahalagang balita sa araw ngayon ng Lunes, March 30. Atid sa atin yan ng Lipa Medics Medical Center. You can follow them sa kanilang Facebook page na Lipa Medics Medical Center at sa kanilang Instagram na at Lipa Medics Medical Center. You can also check out their website at lipamedics.com. Para sa GV Balita Express, nakasama nyo ngayong umaga, Kiko Barako. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para ikaw ay GV Informed, GV Aware at GV Updated. Muli, ito po ang programang GV Balita Express. magandang umaga sa inyong lahat, mga vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong